Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at sa ating simbahan, ang ika-4 na linggo ng pagkabuhay ay itinatalaga bilang linggo ng mabuting pastol, Good Shepherd Sunday. At ipinapaalam at ipinapaalaala sa atin ng simbahan na sa linggong ito, ang pinakahuwaran, ang pinakamodelo na dapat nating sundan at gayahin ay walang iba kung hindi si Jesus, ang mabuting pastol. Bakit kailangang tularan? Sapagkat sa kanyang salita at gawa, matatagpuan natin ang tunay na halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng maging isang mabuting pastol. Ngayon ding linggong ito, ang buong simbahan ay nagdiriwang ng tinatawag na pandaigdigang araw ng pananalangin para sa mga bokasyon. Ipinapakiusap sa atin ng simbahan na tunay tayong magdasal at humingi ng tulong sa Ama upang siya ay magpadala ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. At hindi lamang basta manggagawa, kung hindi mabuting manggagawa ayon sa isipan at puso ng mabuting pastol na si Jesus. Anong ibig sabihin nito? Kung tayo po ay hahanap ng magiging pinuno, ng magiging pastol, maaaring sa ating simbahan, sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating eskwelahan, o saan man tayo nandoroon, ang napakagandang ipakiusap sa Diyos, ipadala nawa niya sa atin ang isang lingkod na may kaisipan at puso ayon sa kaisipan at puso ni Jesus. Ibig sabihin, ang pastol na kinakailangan natin ay hindi yung sarili lamang ang iniisip. Ang pastol na hingin natin mula sa Ama ay ang pastol na hindi sarili lamang ang kanyang parabang pinapahalagahan. Ang hingin nating pastol sa ating Ama ay yung pastol na may kaisipan ayon sa kaisipan ni Jesus. Hindi yung ako ang mahalaga. At katulad nung narinig natin sa ating ebanghelyo, ang mabuting pastol, iniaalay niya ang kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng kanyang kawan. Malinaw na sa halimbawang ito ni Jesus, hindi yung kanyang sarili ang kanyang inuna at pinahalagahan at binigyan ng importansya. Sa halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, kahit ang kanyang sariling buhay, handa niyang ibigay para lamang siya'y makapagbigay buhay. Kinakalimutan ng mabuting pastol ang kanyang sarili. Hindi yung sarili ang dapat na maging importante sa isang pastol. Kaya magandang suriin natin ang ating pagiging mga lingkod. Bawat isa sa atin sa kanya-kanyang sariling pamamaraan ay pinagkalooban ng responsibilidad para maging mga lingkod, para maging mga pinuno, at dahil doon, para maging mga pastol. Ang atin bang mga pag-iisip at pinapangarap gawin sa ating nasasakupan ay naaayon sa kaisipan ni Jesus na mabuting pastol? O baka naman sa ating pagiging lingkod,
yung puro na lamang sarili at puro na lamang ako ang pinaiiral. Ayon sa halimbawa ni Jesus, ang mabuting pastol, kinakailangan din natin ang pinuno, ang pastol na may puso ayon sa puso ni Jesus. Ibig sabihin, hingin natin sa Ama ang biyaya na pagkalooban nawa niya tayo ng pastol, ng pinuno na magmamalasakit at magmamahal sa kanyang kawan. Hindi yung sinasabi sa Ebanghelyo, walang malasakit, walang pagmamahal. Ang tingin sa sarili, upahan, tumatanggap ako ng aking allowance, tumatanggap ako ng sweldo, kaya kung ano yung gagawin ko sa aking pamumuno ay naaayon lamang sa kung ano yung aking tinatanggap. Napakahirap kapag ang isang lingkod ay nakabase lamang sa kung ano ang tinatanggap. Ang tawag natin doon, mukhang pera. Napakahirap kapag ang ating pinuno, kapag ang ating pastol, kapag ang ating pari katulad ko ay mukhang pera. Kikilos lamang ako kapag may katumbas na halaga. Gagawa lamang ako kapag bibigyan niyo ako ng stipend. Gagawin ko lamang yung dapat kong gawin if the price is right. Ano ba naman yung pari na yan? Mukhang pera. Paano na lang yung mga kapatid na talaga namang walang-wala, hindi niya pupuntahan, hindi niya pagkakalooban ng sakramento na kinakailangan? Ganon ba ang pagiging pastol? Upahan lamang, tumatakas, umaalis, kasi walang malasakit, walang pagmamahal, walang puso para sa kanyang nasasakupan. Kaya napaka-importante na ang pinuno, ang lingkod, ang pastol na mayroon tayo ay may puso katulad ng puso ni Jesus. Kaya mga kapatid, ito ang dalawang mahalagang katangian ng pagiging mabuting pastol. Mayroong kaisipan at mayroong puso ayon sa kaisipan at puso ni Jesus. Kaya ipagdasal natin ang mga kapatid na nagnanais na pumasok sa buhay pagpapari. Dito sa ating misa, kasama natin ang dalawang kabataang lalaki na nagsa-summer apostolate dito sa ating parokya. Sila ay hinuhubog upang maging katulad ni Jesus, ang mabuting pastol. Kung sa kanilang paghuhubog ay napakalayo ang kanilang magiging pamumuhay sa halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, baka hindi yung pagpapari ang kanilang bokasyon, sapagkat ang pagpapari ay nangangahulugan ng pagtalikod sa sarili upang pahalagahan hindi ang aking sarili lamang, kung hindi ang pinakamahalaga, ang kapakanan ng bayan. Ang tanong, meron pa bang matatawag
na mabuting pastol ngayon. Yun mga pari ba natin kasama ako ay matatawag ba nating mabuting pari? Yung atin bang mga pinuno sa pamahalaan ay masasabi ba nating mabuting pinuno? At yun bang mga kasama natin na pinagkatiwalaan ng responsibilidad na mamuno sa iba't ibang mga samahan o grupo o institusyon, talaga bang masasabi natin mabuting pinuno? Alam natin ang sagot. Ipanalangin natin kay Jesus, ang ating mabuting pastol, na ang lahat ng mga kapatid natin na pinagkalooban ng responsibilidad na mamuno ay maging katulad ni Jesus, ang mabuting pastol. Hindi sarili, kundi yung kapakanan ng kawan ang inuuna at pinahahalagahan. Hindi yung may pusong mamon, hindi yung may pusong bato, kundi may puso ayon sa puso ni Jesus. Amen.